O mababang bilang ng biktima sa kaso ni Duterte inulat ng ICC. Ayan ang sinasabi ko, di ba? Marami pong nagtatanong sa akin, bakit ko hindi ito isinapubliko nung September pa? Kasi sabi ni Sec Vince sa akin na isa sa publiko niya. Aaminin ko din po, marami sa Kongreso, nung sinabi ko gusto ko mag-privilege speech para isa publiko ito, nakiusap sa akin na wag isa publiko ito. Habang dinideny natin itong impeachment ni VP Sara, mas lalo tayong hindi nakakatulog ng mahimbing. Kayo yon. Ano? Nagkakasakit na ba kayo dahil hindi kayo makatulog? Dahil sa sobrang lakas ng binangga ninyo. Alright, isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Mga kayon, Joe Malone TV para sa issue ng bayan. Ating pag-usapan! Natatakot sa katotohanan, boses ng masaaming pinapakinggan. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismis. Araw ng Lunes, Tanong may klarong kasi December 29. sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan, tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Joe Malone TV, Pasok na sukay kung saan man lupalop naroroon ng kayon natin. Para sa issue ng bayan sa Pilipinas na dapat naman natin talagang himahimayin at pag-usapan. Hindi natin tatantanan kung nabubuhay lang yung nagsabi niyan. totoo ang laban, walang kulay. Huwag natin tantanan hanggat hindi umayos ang gobyerno ng Pilipinas. Para sa bayan. Isa magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat mga kayon. Today is December 29, araw ng Lunes sa Pilipinas. Kung ano mga araw nga sa inyo dyan, maraming salamat po sa pagsuporta ninyo dito sa Joe Malone TV para sa programa natin. At syempre, paki-double check kung nakasubscribe na kayo mga kayon. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang. Itigil na natin yung club mentality ng Pilipino na hilahan na pababa o kaya yung parang ayaw mo na uungusan. Sakit ng mga ano yan eh. Sakit ng Pilipino yan. This time mga kayon, kung napadaan ka sa channel ko, paki-subscribe. Paki-click yung bell. Walang bayad dyan. Walang mawawala sa atin. At the same time, makakatulong ka pa sa akin para ma-reach natin yung kalahating milyon na subscriber. Para lahat tayo moving forward. Ngayon, kung may channel kayo, paki-comment dyan sa baba yung link at pupuntahan natin at iso-subscribe ko rin kayo. Walang problema kahit marami akong subscription. Wala namang sinabi sa YouTube na kailangan konti lang yung sinubscribe mo. Dito, sa channel natin, walang mauungusan. Yung, alam mo yun, yung sakit ng Pilipino na ayoko maungusan to, ayokong mag-succeed to, ayoko maging successful to. Tigil na natin yan kasi pag ginawa natin yan, kakamatay lang natin yan, ganyan pa rin yung pananaw natin sa buhay. 'Di ba? This time, baguhin natin mga kayon. Dito man lang sa channel ko magsimula. Subscribe. Paki-subscribe na rin itong When Tito Talks, we're talking about anything under the sun. At pati na rin po yung food vlog natin na Tito Jom, Tito ng Ina Mo. O kaya i-type nyo lang dyan, Tito ng Ina Mo, Tito Jom. Para sa food vlog natin yan. Mga kayon, walang bayad dyan. Walang bayad yung pag-subscribe nyo. Nakpakita pa kayo ng suporta sa akin. Yan na lang ang regalo nyo bago matapos yung 2026 natin. Okay ba yan? Maraming salamat mga kayo kung gagawin nyo. Paki-comment naman dyan yung exact location nyo. Maraming nagko-comment dyan sa baba. Maraming salamat po doon sa nag-comment na lalo na yung watching from, ano ba yun? Texas ba yun? Tapos direct from my CR. Maraming salamat. Paki-comment dyan sa baba para naman sa engagement natin yon, para i-recommenda tayo ni YouTube. Okay? Ano pa, mega love shoutout sa inyo. I love you. Malapit na mag 2026.
ayokong sabihin na iwanan natin yung problema ng 2025 eh. Hindi kasi ganun kadali yun. 'Di ba? Dito sa programa kasi natin, araw-araw natin pag-uusapan yung mga issue sa Pilipinas. Hanggat talagang magsawa sila, kasi kung hindi natin gagawin to, sino pa gagawa nito, di ba? Hindi naman nila gagawin yan. Pinipilit nga nilang nililihis yun sa flood control, tayo lang ang bukod, tayo lang kami lang mga vlogger at mga ilang mga politiko ang bukod tanging nagre-remind about sa flood control dahil gusto nga nila talaga makakalimutan ng bawat Pilipino. Pwede ba yun? Ano lang yun? Ganun lang? O, nanakawan tayo. Yaan mo na. Di ba? Better luck next time. Ganun, di ba? Hindi pa pwede yung ganun. Okay. Pasok na natin itong mga photos na tatalakayin natin. Ayan! O, mababang bilang ng biktima sa kaso ni Duterte inulat ng ICC. Ayan ang sinasabi ko. Di ba? Yang pagdala ni Tatay Digong sa dahig. Ano yan? Planado yan. Planado. Pero iba yung plano ng Panginoon. Di ba? Planado nila yan. Sila bilang tao. Syempre, di naman sila perfecto. Unlike ni God. Di ba? O yung pagdala ni Tatay Digong sa dahig, naging opportunity, naging positive para makapag-usap yung dalawang mag-ama. Si BP Inday Sara sa si Tatay Digong ng 1 oras at kalahati. Mantakin mo yun, di ba? Araw-araw. Ang hirap nun. Siyempre, magiging close kayo nun sa dami ng pag-uusapan nyo. Biriin nyo noon, hindi nyo nagagawa dahil mga busy kayo. Ngayon, nagagawa nyo na. Siyempre, masakit. Si Tatay Digong nasa abroad. Ganun talaga. Minsan si God, merong isasakripisyo para mai-expose niya yung nangyayari. Tulad na lang yung sa Cebu, yung bagyo, yung lindol, ilang beses yun. In-expose lang ni God na ginato na yung flood control na sinasabi ng inyong gobyerno. Ganon din kay Tatay Digong. Si Tatay Digong perhaps, hindi ko alam. Siyempre, hindi ko naman nakakausap si God. Di ba? I mean, baka talaga sakripisyo si Tatay Digong ni God ng talagang halaman ng taong bayan. Kung ano na yung takbo. Binihin mo kung hindi pa mangyayari yan. O malalaman pa ba natin? Di ba hindi? Malalaman natin kung di bumagyo. O yung bagyo, natural calamities yan. Made by God. Yung bagyo, yung lindol. O, talagang natural calamities yan. O, nangyari. O, na-expose sa atin kung ano nangyayari, kung ano yung flood control situation sa mga karatig probinsya. Di ba? Kaya ako, naniniwala ako na hindi lahat aksidente. No. Hindi lahat yan aksidente. Orchestrated lahat yan ng Panginoon natin. Pati yung pagdala kay Tatay Digong. Talaga. Kung ako din halimbawa, kung ako sa posisyon ni Tatay Digong, tapos ako yung masasakripisyo para papayag ako. Papayag ako, walang halong hypocrisy yan. Mas okay nga yun eh. Kasi biri mo, at the very last time, si Tatay Digong pa rin yung nagmalasakit sa Pilipinas. Diba? Siya pa rin yung pinili na maging sakripisyo para ma-expose lahat yung mga nangyayari, yung mga katiwalian. Diba? O ngayon, tinan nyo, ang hina ng aayon din eh. Maniwala kayo sa akin, aayon din. Buhay man si Tatay Digong na may uwi dito sa Pilipinas o wag naman sana. Naniniwala ako na aayon pa din sa Pilipino. Lahat. Di ba? Kaya ipagdasal natin yan. Ito na, isa sa mga best friend. Satanas. Habang dinideny natin itong impeachment ni VP Sara, mas lalo tayong hindi nakakatulog ng mahimbing. Kayo yon. Nagkakasakit na ba kayo dahil hindi kayo makatulog? Dahil sa sobrang lakas ng binangga ninyo, hindi na kayo makatulog gabi-gabi o nagkakaroon na kayo ng insomnia. Ayaw niya doon kay Representative Percy Sendanya. Sendanya pala. O, ikaw pala yan, ha? Ikaw naman, huwag mo na isa publiko yung mga gusto mong sabihin sa sarili mo. We all know naman how BP Inday Sara Duterte, kung gaano kalakas ang isang BP Inday Sara Duterte, nagtudapak na nagtulong-tulong pa kayo. Yung mga politiko, kala mo mga vlogger din, meron din mga collaboration. Pero ito sila, kaming mga vlogger, kunyari, yung sa yung sa food vlog ko, makikipag-collab ako sa kapwa food vlogger. Ken, di ba? Yung tito ng ina mo, yung tito Joe. Pero eto, kahit kaaway nila,
pink, yellow, red, 'di ba? Kahit magkakaaway sila, ready silang mag-collab para papaksakin yung berde. Oh, 'di ba? Ang collaboration hindi lang sa vlogger ha, pati na rin sa mga politiko nagko-collab din 'yan. Kung sa amin mga vlogger, regardless kung anong vlogger ka man, kung ano man yung content mo, kaya kami nakikipag-collab para for the views. Etong mga to, kaya nakikipag-collab sa isa't isa, etong mga politiko na to, para sa posisyon. Para mapanatili sila sa posisyon. Sa amin, views lang. Sa inyo, power. Okay lang naman sana yon. Manatili kayo sa pwesto nyo kung talagang maganda yung ginagawa nyo para sa bayan. Panay ang gamit nyo ng taong bayan, mga lintik kayo. Pero ang totoo, para sa sarili nyo lamang. 'Di ba? Para sa sariling posisyon, sa sariling pera, sa sariling power. 'Di ba? Oras ka ba? Alas 9 na dito sa akin, ha? Ang aga-aga, na-high blood talaga ako. Ito talaga si Percy, oh. Oh, ito pa. Leviste. Maraming pumipigil kay Sec Vince Dizon para sabihin ang katotohanan sa Cabral. Fine. Ano, alam mo, in the first place, hindi talaga ako malayo ang loob, duda. Duda ako rito kay Sec Vince, eh. Oo. Basta lahat ng duda talaga ako. Akin yun, ha? Oo, hindi ko kayo pinipilit maniwala. Akin yun. Pero I'm sure, itong mga viewers ko, sigurado yan. O, comment nyo dyan sa baba. Sige, comment nyo dyan sa baba. Hindi ako believe dyan. Diyos ko. Ang tapang nung naging siya yung DPWH, eh, no? Tapos wala, hanggang ngayon, wala din. Pinakulong lang nila si Diskaya. Parang Alice Guo lang yun. Di ba? Lagi ko sinasabi sa inyo dito yan. Si Diskaya, parang si Alice Guo lang yan. Mga sacrificial lamb yan. Ewan ko kung ano pinangako dyan sa mga yan. Eh. Kanino mo na? 1 to 2 years, 3 years, makukulong kayo. Pero lalabas din kayo. VIP naman treatment mo dyan eh. Hindi ko alam. Baka mali din naman ako. Di ba? Pero syempre, lagi ko sinasabi rito, hindi tayo bata para mapaniwala sa maganon. Kapag binigyan tayo ng lollipop, sama ka sa akin, ha? Sige. Lul! Walang ganon, di ba? Walang ganon sa sinasabi ninyo, mga hudas. Pakinggan natin si BP Inday Sara no, yung speech niya noong December 25. VP, kamusta ang first Christmas ni Tatay Dugong na hindi niya kayo nakasama yung family niya doon sa ICC detention facility? Oo. Okay lang naman yung Christmas niya kahapon, December 24. Nandoon si Kitty, yung kapatid namin, na siya ang nagbisita. Kanina din, pinakita ko yung video call ni Kitty para masabi niya sa inyo kung ano yung message ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Pasko. Nag-video call kayo lately, VP, kahapon, yung Tatay Dugong? Wala kaming video Bawal. call. So, telephone call lang kami. Ano na pag-usapan niyo, VP? Ay, karon? Yung kahapon or ngayon? Wala. Bawal ang video call. So, Oo. pwede lang kami mag-telephone call. Pero hindi pa kami nagkausap ngayong Christmas. Kumusta yung pag-visit po sa The Hate, VP? Ang haba nun niya, sa naman. Okay naman na madaming araw na nagkausap kami ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At masaya ako dahil nabigyan kami ng ganyan na pagkakataon. Malungkot lang dahil siya ay nasa detention, pero masaya ako dahil nabigyan kami ng ganyan na pagkakataon mag-ama na mag one-on-one at 1 hour and a half every day para Grabe. magkausap. VP, on the other hand, sa BICAM, na-restore yung budget, yung proposed budget ng OVP na 8 million, 9... Next question. Gani? Next question. Alam ko na yan. Next question. So, ngayong January, first week sa January, pipirmahan na yung 2026 national budget ni PBB. Really pwede, dapat before December 31, pirmahan ang budget. Otherwise, mag-reenact yan kung hindi pirmado by December 31. Anong meaning ng reenact, VP? Reenact meaning ang 2025 project will continue to take effect, will carry on
2026. So, dapat pirmahan siya before December 31. Sabi ng Malacanang, first week of January pipirmahan ni PBBM. Naambot sa ilaha. So bawal ba yan sa lobby? Sa batas, dapat before December 31. Otherwise, mag-reenact by January 1. So meaning magbabalik yung yung previous budget. Yung December 2025 budget, yes. John Ryan Calonia, sir. VP, can you confirm yung sinabi ni Secretary DIL Secretary na bumisita ka raw po sa jail facility to visit Arnie Teves and not Madriaga? Bahala sila kung anong gusto nilang sabihin. Basta ako, ang sinabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. May mga picture kayo, Billy, kumakalat. O tayo din, may picture din tayo. So, May wala picture kang- ako sa... Yung picture maraming pwede magpa-picture. Alam ba, itanggihan, di ba? For picture, ano ba naman evidence yan? May picture. Pagka public servant ka, o artista, o public servant, minsan kahit private Ako nga, vlogger, may nagpapa-picture sa akin Pwede ko bang tanggihan yun, di ba? At least siguro 1 milyong Filipino. At yung mga event na yon, tulad nung inauguration ko, siguro mga nasa 4,000 tao ang may individual pictures sa akin. At sa mga Zoom meetings ng parallel groups, more than 300 participants ang isang Zoom meeting. So propaganda lang ito, VP, sa'yo, against sa'yo. Nag-release na naman kami ng statements kung lahat akusasyon lang, walang ebidensya, ibig sabihin, paninira lang yan. At kung paninira yan, connected pa rin yan sa 2028 presidential elections. Yes. And no, don't ask about the 2028 presidential elections, Pride. Alam ko na yung sunod ng tanong VP, 2 months from now, February, may possible na magpapile ulit ng impeachment sa'yo. Meron na nga. Ready na ba yung camp mo for that any eventuality? Nakakapagod na siya para sa taong bayan, yung impeachment na yan. Dahil nakikita naman natin na wala talagang ebidensya yung kanilang mga reklamo. Totally for threats and harassment lang. Ito naman yung pagkamatay ni Yusek Capran. Do you think, VP, na makaka-back to ito sa investigasyon ng flood control project? I think makaka-epekto ito sa mental wellness ng mga undersecretary at mga assistant secretary dyan sa mga opisina ng mga Damay department. Dahil Di sila yung mga makakatulog. kaparte ng mga anomalya, mag-iisip na sila kung makuhulog din ba sila sa Panginoon. Kung gagayahin, follow the leader, So tingin mo may foul play itong pagkamatay ni Yusek Capran? Hindi ako maka-speculate kung Ano ba naman tanong niya? Siyempre, hindi siya sasagot ng gano'n. Wala naman sa doon ano ang nangyari doon sa Cannon Road dahil hindi ko naman nabasa kung ano yung mga reports. Lately, VP, inalaga ng Malacanang si General Torre bilang MMDA General Manager. So, any comment? Ano mang comment niya? Dapat siguro siya ang mag-comment sa kanyang sa sarili appointment. niya. Anong comment niya? Abot lang. Wala siyang comment. Tanong mo siya kung anong comment niya. VP, balikan ko yung Locan Teves. Hindi totoo bumisita ka po sa jail kasi. Ang sinasabi ko, wala akong i-confirm at i-deny. Sila ang kung gusto nila sila ang magsalita, then magsalita sila. Basta ang sinasabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. Ma'am, how often binibisita mo daw si Arnie Teves? Ayun, sir. Ang According sagot to ko. Remulla. Yun ang sagot ko, sir. VP na Sila na lang ang magsalita kung gusto nila magsalita. in the spirit of Christmas, may message ka ba kay BBM? Christmas din daw. Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Hindi naman magbabago. So, wala.
And in the same vein, magbabago ba yung ugali ko kung Christmas o hindi? Hindi. So kung ayaw ko siya batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siya batiin ngayon na Pasko. Di ba? Basag eh. Basag! Basag si wala, nag-negative 3 pa nga eh. Nag-negative 3 pa yung rating ni BBBM eh. Talagang wala nang tiwala yung karamihan ng Pilipino. Yung nagtitiwala na lang ata yung mga yung mga nabayaran. Diba? Yung mga kamag-anak, yung mga solid na sa kabila, mga binayaran, yung mga nag-aabol sa pera. Pero yung talagang karamihan ng Pinoy, wala nang tiwala. Magne-negative 3 ka ba kung nagtitiwala pa rin sa'yo? Saka wala naman nangyaring maganda during his term eh. Diba? Up until now, wala naman. Yung flood control na mga issue nga, hindi ma-solve. Yung kay Atong nga eh. Atong Ang eh, diba? Kailan lang nila kinasuhan, kailan lang nila hinabol. Di ko alam kung pan-divert ba yung issue na yon. Panoorin natin na itong kay Libiste. Kanilang mga distrito taon-taon at sa nakaraang mga taon. Baka yung irregular nga dito, bakit ayaw isa publiko ang budget ng bawat distrito sa Pilipinas? Yan po ang irregular. Dapat malaman ng taong bayan saan napunta ang 3.5 trillion pesos budget. Kahit sino na magbibigay ng kanilang opinion, sa tingin ko naman wala naman argue against the need for transparency on the per district budget allocation. Yes, we agree on the transparency, but I just mean, meron po ba kayong plan? Yung irregular po sa akin is actually not the data. It's more the reaction na parang hindi pa nga nila nakikita. Isinasa publiko ang kanilang available na budget data. Nagre-react na. Nalabas lang ako ng budget data tapos ganito po ang kanilang reaction. And all this time, until I brought it out, at ang data na ito ay nasa kamay ng napakaraming mga miyembro ng Kongreso at DPWH din, itinatago pa ang available naman pong data tungkol sa DPWH budget per district. O diba, yun naman pala eh. Meron din naman pala silang mga kopya. O bakit bukod tangi lang si Kong Leviste lang yung naglabas at nagsasalita? Kung talagang gusto talaga nila din ng transparency, sa bagay, hindi naman nila talaga gusto. Kaya ayaw nila ilabas. Ano ba yan? Minsan tayo na yung mag-a-adjust eh, no? Tayo na yung mag-a-adjust. Parang pinangakuhan ka na, gusto mo to pa rin pa. Aba, i-adjust mo yan. Diba? Sabi nung ginawa ni, Bongbong Marcos, may makukulong nung Pasko. O, pinangakuhan ka na, gusto mo to pa rin pa. Ang twist pala doon, tayo pala yung mag-a-adjust. Diba? Ganun din dito. So may kopya din pala sila ng mga Cabral files pero hindi nila nilalabas. Bukod tangi si Kong Libiste lang yung naglalabas. Diba? Okay. So just to clarify, sir, will this are you seeing that this is just for transparency and you're not seeing any irregularity? Ang ICI at Ombudsman ay gumagawa ng mga investigasyon pa tungkol sa mga irregularities, linking, for example, the proponents of projects to the contractors who are eventually awarded the projects. The budget data is a starting point. There might be some cases where prima facie, the proponent is linked to the contractor and that is an irregularity. But in other cases, there might have to be some further research on if there is a relationship between the proponent and the contractor, and maybe AMLAC can help find out if there was a financial transaction behind the insertion. But I think the most irregular thing here is bakit itinatago all these years yung budget per district data ng DPWH. At babanggitin ko lang din po na nung September, sinabi ni Sec Vince, isa sa publiko niya ito. Marami pong nagtatanong sa akin, bakit ko hindi ito isinapubliko nung September pa? Kasi sabi ni Sec Vince sa akin na isa sa publiko niya. Aaminin ko din po, marami sa Kongreso, nung sinabi ko gusto ko mag-privilege speech para isapubliko ito, nakiusap sa akin na wag isapubliko ito.
Kaya mas gusto ko sana na si Sec Vince na lang ang magsasapubliko nito para hindi ako ang sisisihin ng ating mga kasamahan. Kahit hindi po ako kasama sa kwento, gusto ko lang lumabas ang istorya na to. Siyempre, di gagawin ni Sec Vince yan. Hindi po ito naitanong pa ng ibang mga media, pero naisapubliko na nga ito ng PCIJ noong Nobyembre. At meron po silang anonymous source para sa kanilang file. Meron pong ibang mga files sa kanilang istorya na galing sa ibang source. Pero ang ibang mga files ng PCIJ sa kanilang story noong November ay ako. Kaya kahit hindi po ako kasama sa story, okay lang sa akin. Gusto ko lang maisapubliko ang data ng budget per district. Noong November din, pinakita ko sa ICI at sa Ombudsman ang buong file na nakuha ko mula sa opisina ni Yusek Cabral at sinabi nila sa akin then, only then did they see it. And I'm thankful that this Tuesday, the DPWH finally turned it over to the Ombudsman after all of this happened. I think that I was the one who, in good faith, showed it to them in November, and yet I don't know why people are asking why I'm only talking about this now. I gave an interview in November also talking about this list, in fact, several interviews, and was saying that Yusek Cabral knows more about the DPWH budget than any other official, and that she should be made a state witness. At ikinalulungkot ko po na hindi ito na-actionan ng gobyerno. Pero for the record, nung November ko pa sinasabi lahat ito, nung buhay pa si Yusek Cabral. Grabe. Mangiyak-ngiyak na si Kong Leviste. Okay, thank you po. Live kasi yan eh. Live yan eh. Yan yung huling live ni sa As of Now ni Kong Leviste. Grabe. Sir, sorry, Marian, go ahead. Sige, go ahead ate. Come on na. Sir, itatanong ko lang yung in-upload nyo na 2023 to 2026 data. Meron din bang irregular doon? Again, yung irregular, bakit hindi ito inilalabas after all these years? Ang taong bayan ay may karapatan na malaman saan napunta yung 3.5 trillion pesos. Pero aaminin ko, maraming mga kasamahan ko sa Kongreso galit dahil ngayon nagtatanong ang mga taong bayan sa social media, ang laki pala ng budget, saan napunta? Yon. Saan napunta? Yun ang maraming siguradong question. nakiusap din kay Sec Vince na wag isa publiko ito. Pero sinabi sa akin ni Sec Vince noong September na gusto niyang maisa publiko ito. Pero Kaya ako gusto nung una na si Sec Vince na lang ang magsapubliko nito para hindi ka questionin pa ng ibang mga ahensya ng gobyerno katulad ni Yusek Claire Castro ang authenticity na ito. Pero si Sec Vince mismo ang nagbigay sa akin ng ibang mga files dito. Hindi nga si Yusek Cabral ang nagbigay ng ilang mga files dito sa akin. Si Sec Vince ang nagpabigay sa akin ng ilang mga files dito. Kaya I'm sorry, but there's a reason I suppose na hindi pa nagpahayag si Secretary Vince sa media. I don't know why Yusek Claire is not coordinating with him. Yusek Claire Castro will make a fool of herself because Sec Vince will confirm the authenticity of the files that I've uploaded. Pero may nilabas na statement si Sec Vince na hindi raw niya inauthenticate yung files na sinasabi ni Kong Leviste. Di ba? Yan ang hocus-pocus diyan. Madali, 'di ba? Madali. Etong yung ginawa ni papakita ko lang sa inyo na dito sa cellphone ko. Nabasa ko na kasi to, pero maganda tong gustong mangyari ni Senator Robin Padilla na i-demonetize yung 1,000 bills
from 2020 hanggang 2025 sa resolution na pinasa niya. Resolution number 192, he is urging the BSP to demonetize all 1,000 bills issued from 2020 to 2025. Bakit? Dahil alam naman natin na karamihan ng pera ay 1,000 bills yun, na yung nasa maleta, yung anything. Hindi naman masasagasaan tayo kasi wala naman tayong 1,000. Kung meron man, iilang piraso lang yan. Di ba? So in fairness naman kay Senator Robin Padilla, kahit gagawin ng ganun no? Yung mga titulado ng engineer di mo alam, corrupt pala di ba? In fairness kay Sec Robin Padilla, Senator Robin Padilla, yung sinabi niyang i-demonetize yung 1,000 bills from 2020 to 2025, smart move yun. Pero syempre, baka hindi rin gawin ng BSP. Ewan ko. O baka mamaya, makagawa na sila ng paraan na bago pa maipasa yan. Pinapalit na pala nila sa kahit anong currency, di ba? Yung, wala itong sinasabi ni Kong Leviste, pasabog talaga to, parang sisaldi ko lang din. Yun nga lang talagang hindi na din nila paniniwalaan. Diba? Pero ako naniniwala ako dyan, talaga. Kung talagang gusto nila ng transparency, ipakita nila. Diba? Ipakita nila sa taong bayan kung magkano talaga yung mga budget per district. Na sa ganun, malaman natin, lalo-lalo na kung saan distrito ka man. Halimbawa, Batangas ka, Ilocos Norte ka, na malaman mo kung magkano yung budget. Diba? Sa Maynila ako O kung magkano yung budget sa Maynila para magkaalaman na. Parang ang dali gumawa ng pera sa kanila, no? Sa totoo lang. Sa atin, ang option natin, nakaw Mang-hold up ka, di ba? Para magkapera ka, di ba? Sabagay, nakaw din naman pala yun sa kanila, no? Yung nga lang, hindi sila nagpapawis. Diba? Project-based ang dating yun. Hindi, ang gusto ko lang sugatan dito, mga kayon, grabe yung ginagawa kasi nila sa gobyerno natin. Tapos tayo yung parang ginagawa nilang stupido, ginagawa nilang tanga, niloloko nila tayo, ginagawa nila tayong bata na okay, kung pumutok yung issue, so what? Hintayin mo lang 1 buwan, 2 buwan, mawawala din yan. No? The more na binabash natin sila, alam nyo nga kung panahon to ng wala pang social platform, saka wala pang mga wala pang social media platform, malamang nagrally na to malamang nag-people power na to sa EDSA. The differences kasi between those moments sa ngayon, kasi yung noon, wala tayong ma-post kasi hindi naman uso yung mga social media platform noon So naiipon yung emotion, yung galit. Pagdating ng EDSA, doon natin binubuhos. Unlike today, ngayong panahon where social media platform took place, mas nauuna pa natin i-vent out, mas nauuna pa natin i-post yung galit natin sa social media. Kaya pagdating ng EDSA, pagdating sa rally, wala na, bawas ka na. Totoo naman. Di ba? Kaya kung noon to nangyari, wala, people power talaga to. And I'm sure nakita na nila yung ganyan. Yung weaknesses na ganyan. Okay lang yan. Magpo-post lang sa social media, hindi na galit yan. Di ba? Aminin nyo hindi. Aminin nyo man o hindi. Di ba tayo, pagka may galit tayo, ipo-post natin, i-share natin yung mga post ng iba. Tapos medyo okay na tayo, mababawasan na. Kumbaga na-install, partially release na yung galit natin sa gobyerno. Pero kung noon to nangyari, people power na to. Diba? Yun ang nakikita kong isa sa mga disadvantage ng social media. Isa lang yun. Siyempre may advantage. Lahat naman ng bagay may advantages, may mga disadvantages. At pagka sumobra ka ng gamit, lahat nga ng sobra, masama na rin Diba? At lahat ng sobra, hindi porket effective yung isa, 2, so sobra mo, feeling mo mas effective. Hindi, minsan kadalasan lahat ng sobra nakakasama na din. So yun yung nangyayari, yung nilabas ni Kong Leviste, talagang pasabog talaga ito. No, talagang maraming aaray na mga congressmen, mga senador, mga DE, district engineer, district regional, mga DPWH, maraming tatamaan. Nung nilabas nga ito, hindi ko na malaman kung nasaan na napunta yung issue sa flood control di ba? Hindi rin natin masabi kung isa ba to sa mga
panglihis nila. O pang-delay man lang. O, di ba? Yan ang problema. O, gaya nung gaan ng 2025, the most corrupt budget. O, ngayon, wala na. Inabot na nga ng 2026 budget eh. Di ba? Parang naghihintay na lang tayo ng 2028 na susunod na election para pampalitan lahat ng mga yan. Nakakalungkot kasi na parang wala tayong boses lang ang meron tayo pero parang walang impact, parang walang dating. O kung meron man kung meron man impact yung mga boses natin, wala lang, para silang naka-shield. Diba? Para silang hindi tinatablan, hindi tinaman. Kapal ng mukha lang talaga. Feeling ko sa pagiging politiko, kailangan talaga makapal ang mukha mo eh, no? Para hindi ka tablad. O, kailangan talaga siguro best friend mo si Satanas dito. Alright mga kayon, maraming salamat sa pakikinig. Joe Malone TV, issue ng bayan natin pag-usapan December 29, araw ng Lunes. Happy New Year to all. Love you po.